Isa po sa mga pinakausapang topics ngayon ay si XRP. Isa po itong cryptocurrency na kilala sa bilis ng transaction at pagiging bahagi ng financial system. Pero sa kabila po ng kasikatan nito, maraming kontrobersiya ang nakapalibot dito. Kamakailan lamang, isang kilalang Bitcoin maxi, siya po si Ginoong Jeremy, ang nagsabi na si XRP ay hindi raw po ligtas na investment para sa long term. Ngunit may posibilidad daw itong mag 7 times at umabot sa halagang $24 ngayong cycle na ito. Paano nga ba ito nangyari? Ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga traders or investors ni XRP? Kaya ayan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ayon po kay Ginoong Jeremy, may posibilidad daw na pumalo si XRP sa halagang $20 hanggang $24 ngayong taong 2025. Ito po ay matapos umabot ang halaga ng XRP sa presyong $3. Ang pinakamataas po nitong presyo sa loob ng 7 taon. Ang prediction na ito ay nagdulot po ng malaking ingay sa crypto community, lalo na't dati nang tinawag ni Ginoong Jeremy na stablecoin sa XRP at inakala niyang babagsak ito sa presyong 0. Bilang Bitcoin maxi, mas kilala itong si Ginoong Jeremy sa pagtutulak kay Bitcoin bilang pangunahing cryptocurrency. Pero ngayon, nagulat po ang marami nang maging bullish yung kanyang pananaw dito kay XRP. Sa tingin niya ay realistic daw ang $24 na price target kay XRP, lalo na't maraming investors ang nagiging interesado dito. Ngayon ay bakit nga ba sinasabi ni Ginoong Jeremy na hindi safe itong si XRP para sa long-term investment? Yan, bagamat bullish po ang pananaw nitong si Ginoong Jeremy sa short-term price ni XRP, nananatili po siyang critical yan, dito bilang long-term investment. At bakit? Una ay inuugnay po niya si XRP sa traditional banking system. Para sa kanya, si XRP ay isang cryptocurrency na ginawa para sa banking system. Dahil dito, naniniwala siyang hindi ito tunay na aligned sa ideology ng decentralization na siyang foundation ng mga cryptocurrencies tulad po ni Bitcoin. Ikalawa ay binanggit niya na si XRP ay may katulad na system or sistema sa Federal Reserve. Sa madaling salita, ang mga patakaran nito ay maaring baguhin ng biglaan. Ang ganitong unpredictability ang dahilan kung bakit hindi raw niya ito maire-recommend bilang pangmatagalang investment. Ngayon ay ano naman po ang naging reaksyon ng XRP community tungkol dito? Siyempre ay hindi po nakaligtas itong si Ginoong Jeremy sa mga batikos mula sa mga supporters ni XRP na tinatawag ding XRP Army. Isa sa mga analyst ay si Ginoong JD. Ayan, kapwa Pinoy po natin yan. At siya po ay nagsabing hindi consistent itong si Ginoong Jeremy sa kanyang mga pahayag. Dati raw nitong sinabi na babagsak si XRP sa presyong 0, pero ngayon ay nagsabi na maaring umabot ito sa $24. Ang CEO naman ng Alpha Lions Academy na si Ginoong Edo Farina ay nagpahayag ng pagkadismaya. Ayon sa kanya ay maraming bagong investors ang hindi nakabili kay XRP noong mababa pa ang presyo nito dahil po sa negatibong komento ni Ginoong Jeremy noon. Tinawag pa ni Ginoong Farina ang mga sinasabi ni Ginoong Jeremy bilang fear, uncertainty, and doubt or FUD. Kaya ayan, maraming pinahamak talaga itong si Ginoong Jeremy noon. Ngayon ay bakit nga ba mahalaga ang prediction na ito? Yan, ang prediction po ni Ginoong Jeremy ay isang magandang halimbawa kung paano po nakakaapekto ang opinion ng mga prominent personalidad
Ayan, mga prominenteng personalidad dito sa mundo ng cryptocurrency. Sa kabila ng kontrobersiya ay ipinapakita po ng ganitong mga pahayag kung gaano po ka-dynamic at mabilis magbago ang pananaw sa cryptocurrencies. Kung totoo nga ang kanyang prediction na 7 times o 667% na gain kay XRP, ito po ay napakalaking kita para sa mga kasalukuyang may holdings or nag-hold dito kay XRP. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado dito kay XRP. Yan, ang ganitong balita po ay may malaki ring epekto. Una ay nagbibigay po ito ng oportunidad para sa mga traders na mag-isip kung papasok pa sila dito kay XRP bilang short-term trade. Sa posibleng pag-akyat po ng presyo nito sa $24, maaari po tayo makakuha ng malaking kita, lalo na po sa mga bibili ngayon. Yan, para sa mga bibili pa lamang ngayon na nasa $3 ang presyo nito. Kaya yan, pero syempre mas matindi po ang kikitain ng mas nakabili sa mas mababa pang presyo. Pero ayan, kung ngayon pa lamang po tayo bibili, ayan, ito ay nasa presyong $3. Malaki-laki na rin po yan kung aangat ito kung totoo nga na aangat ito sa presyong $24. Yan. Ngayon ay kailangan din natin mag-ingat. Kung susundin po natin ang babala ni Ginoong Jeremy ay hindi dapat ito tignan bilang long-term investment. Sa halip ay mainam na aralin muna ang market, maging updated po sa mga balita at siguraduhin po nating handa tayo sa anumang mga risk na dala ng crypto trading. At ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Mahalaga pong tayo ay maging bukas sa iba't ibang opinyon at saka pananaw. Ang cryptocurrency market ay volatile o madaling magbago. Bagamat nakakapanabik ang posibilidad ng malaking kita, kailangan pa rin nating maging responsable bilang mga investor. Huwag po tayong basta-bastang maniwala sa mga prediction kahit pa mula ito sa mga kilalang eksperto. Gamitin po natin ang mga impormasyong ito bilang gabay lamang at pagsamahin natin ito sa ating sariling research. Kaya kung ikaw po ay isang Pinoy crypto trader o investor, tandaan, ang tamang kaalaman, disiplina at maingat na pagpaplano ang siyang susi para magtagumpay dito sa mundo ng cryptocurrency. Kaya huwag po natin kalimutang mag-invest lamang ng ating ng puhunan na kaya nating mawala. At lagi po tayong maghanda para sa mga risk na maaari pong mangyari. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.